Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang taong nakakonect sa iyo. Sa mga nagpa-personal reading, salamat. Sa mga gusto ng personal reading, punta kayo sa description below or sa pinaka-YouTube ko. Nandiyan po yung link ng aking FB para si Detalye. Pakitext ako sa messenger o ilalagay ko dyan sa video yung aking FB. I-check nyo na lang para hindi kayo ma-scam. Dahil may nagagaya sa akin. Okay, hindi ko na gano'n i-explain, pero palagi naman natin itong ginagawa. Siyempre, tao na nakakonect sa'yo. Ano yung nararamdaman niya sa'yo? Intention, action, behavior. Nararamdaman mo, vice versa. Ang hindi mo alam or yung hidden secret ng connection na ito at advice. Cancer, tao na nakonect kay Cancer. Ano ang nararamdaman mo kay Cancer? Vice versa. Hindi personal reading. Energy reading po tayo. Ay, dalawa pa. 8. And we have the 9. Nararamdaman niya sa'yo. Single, double, triple. Kung ano man ang estado nyo, nagkahiwalay. Tingnan natin. Sa mga nagkahiwalay. We have the, dalawa pa siya. Okay. Sa mga nagkahiwalay, syempre, nandun yung point na isa sa inyo talaga is still reminiscing this connection or nagkakaroon siya ng revisiting sa nakaraan, naiisip ka pa rin naman niya. Nararamdaman siya yun. Namimiss ka niya o naiisip niya yung connection na ito, nandun siya sa point na yun. Kung titingnan ko dito is, nahahatak pa rin siya ng nakaraan and then also, they feeling stuck and feeling trapped in this connection. Alam mo yung point na gusto kanya kausapin pero hindi niya magawa. Kaya maaring nahado siya sa point na pagninilay-nilay ng connection na ito sa nakikita ko sa akin. Pero tingnan natin yung action na behavior niya ha. Or behavior. Sa iba sinyo, kung may mga social media kayo, is nandun yung point na maaring itong taon na to, or ikaw ito, vice versa, is nagkakaroon pa rin siya ng pagmamatsyag sa iyong mga social media platform, if ever na meron ka, or nagtatanong-tanong sa iyong mga kakilala. Pwedeng nandun sa point na yun. Kung ano man meron ka dyan. And then also, sa mga nagkahiwala, na single. Oh my God. Sa mga single dyan, may mga pinagpipilian kayo, no? Pwedeng isa or dalawa na doon sa point. Nararamdaman mo sa kanya, hindi ka pa siguro makapili, no? Na doon ka sa point. Siguro, it's the best talaga na pag-isipan, pag-aralan mo muna yung tao. Kung sino talagang karapat-dapat, kung siya talaga yung gusto mo, or okay ba siya, yan. Pinaka ganun. Patient lang muna ha, sa mga bago. Kung may nakakausap kayo. Pero mag-ingat ka na lang when it comes sa kung nakilala mo lang siya by the internet, baka maloko ka lang din na pwede siyang mag-same pattern sa nakaraan mo. Ingat ka na lang. Basta slowly but surely lang mapapayo ko sa'yo. In a third-party relationship, sa may mga third-party relationship, siguro alam nyo na rin, or maaaring ikaw yung gumagawa, or ikaw yung third party, maaaring alam nyo na hindi ka lang din makapili, o hindi ka wala ka sa ngayon na lakas ng loob, na to release yourself, pwedeng na sa point, nararamdaman mo, you feel frustrated, you feel trapped, stuck, or nalulungkot ka or may stress talaga. Maaring nahado sa point na naghahanap ka pa rin ng ebidensya o nagmamatsak-matsak ka na lang muna for a while. Pwedeng nahado sa point, mas hinahabaan mo yung pasensya mo. Pero, syempre nararamdaman mo sa kanya, naalala mo yung dating siya sa ngayon. May nagkaroon ng comparison, maaring nahado sa point na yun, Yun. And then, sa mga walang third-party relationship, nararamdaman niya sa'yo, mabait ka naman daw, mabait ka. A person ka daw na talagang merong kabaitan. No, there's a purity spirit, kumbaga, na doon sa point na yun nga lang daw, minsan parang, siguro hindi ka rin gaano speak out or may mga bagay o sitwasyon lang daw siguro na kahit na gusto mo sabihin, hindi mo masabi or pwedeng nagpapamatsyag-matsyag ka muna or inaalam-alam mo muna bago mo sabihin yung situation o bago ka magsalita, pwedeng nahandon ka daw sa point na yon. Yan, medyo, iba sa inyo, medyo less, yung siguro, minsan naliless ka ng pagsasalita, siguro na doon sa point na yun, no? O kaya lang is, maaring na doon sa point na pinag-iisipan mo talaga kung, kung ano yung sasabihin mo sa kanya. Pwedeng na doon sa point na yun. And tingnan natin ang intention niya sa'yo, vice versa. Energy reading po tayo. Intention mo kay Cancer, energy reading, hindi personal reading. Devil! Tingnan natin.
Intention niya sa'yo. Intention mo kay Cancer? Mm. Okay, intention niya sa'yo sa mga nagkahiwalay dyan. Sa mga nagkahiwalay dyan, intention niya kasi sa'yo is bumalik. Yan ang nakikita ko sa kanya. Gusto niya bumalik. Pero tingnan natin yung action niya mamaya. Gusto niya bumalik, oo na, doon siya sa point na parang may sinasabi kasi siyang unfinished business. Hindi ko alam why, pero meron siya sinasabing unfinished business. Baka magkaroon kayo ng connection muli nito at magkaroon kayo mag-uusap. In what way, hindi ko alam. Waiting text message or in what way, hindi ko alam. Alam mo, nalito ako. Alam mo, yung iba sa inyo, hindi ko alam iba ba yung text sa chat? Para kasi sa akin, yung text tsaka chat, iisa lang yun. Kasi, ang pinaka-point kasi doon is nag-uusap. 'Di ba? Kasi may na-read kasi ako na ano, na sabi ko, ito, sabi ko, ay, ite-text ka niya, sabi ko gano'n, or text or gano'n. Sabi niya, ma'am, hindi po chat. Bakit? Iba ba yung chat sa text? Nagsalita ka na, nalito talaga ako, ha? Sabi ko, di ba, ang pinaka-point naman dun is nag-uusap. So, bakit iba ba yung text ka sa chat? Yun. I-ano nyo nga sa akin, para kasi sa akin, ang equal lang kasi dun is nag-uusap. 'Di ba? Chat and text, nag-uusap. Nagkakaroon ng pag-uusap. Yun ang pinaka-equal nun eh. Ano ba yan? Email, text, chat, isa lang din yun. Para sa akin ha, pero siguro sa iba-iba. Kasi ewan ko, basta, naguluhan tuloy akong bigla. Pero para sa akin is isa lang yun. Okay, yung sitwasyon sa mga is, may sinasabi siya na unfinished business. Medyo itong taon na 'to kasi isa sa inyo nagkaroon talaga sa mental trap. Yun, nagkaroon talaga ng mental trap, nagkaroon lang din ng gambala sa situation o hindi ka pa niya totally ma-let go, let go. Well, oo, nag-release o nagkaroon ng releasing situation but still, alam mo yung taon na 'to, hindi eh. May nade-delay siya sa situation eh. Hindi ko alam why. Nade-delay siya sa situation talaga as in, nade-delay siya dito sa sitwasyon na 'to. Nahatak pa siya na nakaraan. Hindi pa niya totally release. Kumbaga sa 100% is nasa 30, 40, ganyan, 60, mga ganun lang siya. Hindi pa totally as in. Okay, sa mga single. Sa single, intention niya sa'yo, ah, dito kasi sa sitwasyon, meron siyang situation na maaaring magkakaroon siya ng avoidance. Hindi ko alam may what way. Sa pagsasalita o sa mga bagay-bagay when it comes to disconnection. Mararamdaman mo naman to eh. As in, mararamdaman mo. Magkakaroon lang siya ng avoidance. Siguro, gusto niya maging masaya ka, ayaw niya ma-disappoint ka, pwedeng nandun sa point na yun. Di ba? O ayaw mo pag-isipan siya na niloloko lang kita or hindi ako seryoso sa'yo. Yan. May mga gagawin siyang avoidance situation. Yun ang intention niya sa'yo. Mararamdaman mo yun. Mararamdaman mo. Sa mga in a third party relationship, yes, meron. Nandun yung point din siguro sa may mga third party, ikaw yung third party, or ikaw yung gumagawa ng third party, or may third party. Dito sa sitwasyon, intention niya kasi is, tingnan natin yung action na kasi dito, basta ang sabi niya kasi, basta yung isa kasi, as long as masaya ako. Nandun siya sa point na yun. Yun na nakikita ko sa kanya ha. Yun, mga sarili ba 'to? Kung masaya ka, masaya ako, masaya siya. Basta ang iniisip niya kasi is basta masaya siya. Gano'n yung nakikita ko when it comes to intention. Depende na lang sa'yo kung connected ka sa third party, kung masaya ka. Basta siya, masaya siya. Yun. Yun ang nakikita ko dito. Pero iba dito nando'n sa point na ayaw mag-release. Alam mo yun? Kahit na may third party, hindi magre-release. Ano yun? Namamangka sa dalawang ilog? Ano yun? Sa mga walang third party release, intention niya sa'yo is to give you love and happiness and support, syempre, nandun sa point na yun nga lang, sa ngayon, is medyo hirap or medyo mahigpit ang mga bagay-bagay o sitwasyon. Kaya, siguro,
is hindi niya pa totally maibigay yon totally sa lahat. But still, ibibigay naman niya yung to give you joy or ibibigay niya yung meron siya. Yun, sa mga walang third-party relationship. Intention niya is to give you joy, happiness, love, support, ganyan. To share something, mga ganyan. Okay, tingnan natin action or behavior mo kay Cancer. Vice versa tayo ha, energy reading. Huwag nyo na lang pag hindi nyo energy, let it go, let it go. Exit, exit lang kayo. Ganun lang yon ha. Kasi sa dami niyang energy nyo sa mundong ito, hindi kayo nag-iisa. Okay, pagdating sa action behavior, sa mga nagkahiwalay is itong taon na ito, hindi, ano ba to? Oh yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Yes, nagkaroon ng paghihiwalay. When it comes to a behavior niya kasi, naging behavior niya talaga sa'yo is, binackstab ka niya, binetray ka talaga niya, niloko ka niya talaga, ano talaga yung point na yun. Pero, ang nakikita ko dito, when it comes sa action, gusto niya bumalik. Yun na nakita ko. Pero nandun siya sa point of kaba, takot, or pag-aalinlangan. Yun, hindi niya alam kung te-text ka niya, tatawagan ka niya, or paano siya mag-approach. Pero nandun yung point. Diba sabi ko kanina parang ay magko-connect to sa'yo, or kaya nga napasok ko yung chat or text, diba? Basta pag-uusap, equal is pag-uusap. Okay, yun. Yun na nakikita ko to. Mag-uusap pa rin kayo. Yun, nandun yung point of apology and pagbabalik na nakikita ko dito sa situation. Yun. And then also, kung single ka naman, kung may nakakausap ka na, kung may nakakausap ka talaga, maaaring itong taong nakakausap mo, o isa man yan o dalawa, isa doon talagang ideal person mo. Pero, isa sa kanila, mag-ingat ka. Kung isa man yan, you need to be very careful din. Kung dalawa sila, mag-ingat ka at pumili ka ng nararapat. Okay? Para hindi ka rin maloko. Pwede na sa point na yun. Or pwede yung tao na yun is makikita mo yung situation na yun dahil siya is kaka-break up lang din. Yun na nakikita ko dito. Pero mag-ingat ka na lang. Basta mag-ingat ka. Kasi nandito to eh. Well, bago pa lang naman kayo. Hindi pa naman kayo going towards sa Huwag nyo lang muna seryosohin. Okay, sa mga ina third party action behavior niya sa'yo. Wala eh. Kasi ito, the going toward, inaano niya, pinofocus niya talaga yung gusto niya. Doon siya magpo-focus sa gusto niya. Pina-follow niya talaga yung heart niya. Ano talaga yung pagbabackstab and betrayal talaga. Well, nandun yung point when it comes sa action, maaaring nagkakaroon na lang siya ng pamimili, nag-iisip siya kung dediretso ba siya, kakaliwa o kakanan. Nandun na lang din siya sa point na yun. Kumbaga, meron pang dapat na asikasuhin o yung mga dapat na ayusin pa, parang something na ganun, to totally letting go. Parang they thinking about, pero hindi ko pa nakikita yung totally actions kasi sa nakikita ko dito. No? Kaya nandito rin yung dalawa na yun eh. Sa mga walang third-party relationship, action and behavior niya sa'yo is nandun yung point na ibibigay niya yung dapat na ibigay sa iyo kahit na siya is mahihirapan. Kahit mahirap, hanggat kaya ko ibibigay ko sa iyo. Yun ang behavior and action niya sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. O, diba? E di wow. Yun. Tingnan natin ang nararamdaman mo Cancer sa tao na to. Vice versa, energy reading po tayo. Nararamdaman mo sa tao na to. Uy. Okay, sa mga nagkahiwalay, nararamdaman niya sa'yo, nahatak pa to na nakaraan. Naisip ka pa rin niya, as in. Pumapasok ka, either napapanaginip ka rito or pumapasok ka sa isipan niya. Yun ang nakikita ko dito. Medyo to, no? Medyo siya, medyo stressful siya. Hindi ko alam why. Nararamdaman mo sa kanya, yun, masyado siya naging stressful sa'yo, isa siya sa naging depression mo sa buhay mo, isa siya sa naging struggle mo sa buhay mo. If you feel burden when it comes sa tao na to, talagang sobrang dishonest.
or binitray ka talaga niya na doon sa point na yun, no? Yun ang nakita ko sa'yo. Talaga masyado siya naging masikreto pagdating sa'yo. And then also, sa mga single dyan, sa single dyan, nararamdaman mo sa kanya na parang may tinatago siya? Or may mga bagay pa siya na hindi yes, may tinatago siya. May mga bagay, kasi bago pa lang siguro. May mga bagay na hindi pa niya nasasabi sa'yo or hindi niya masabi-sabi sa'yo. Yun. O pwede rin naman na iniisip mo talaga siya gabi-gabi. Ganun. Edi wow. Well, basta, slowly but surely, ha? Yun lang masasabi ko sa'yo. And then, kung kayo in a third party relationship, nararamdaman mo sa kanya, sobrang sinungaling niya, syempre. Ganun lang yun. Sobrang sinungaling siya, talagang sobrang paulit-ulit or same pattern when it comes to your past sa iba naman talaga talagang sobrang nandun yung pagtataksil. Isa siya sa nakapagpapalow ng iyong energy, isa siya nakagbigay ng anxiety sa iyo, yan, depression, anxiety, na nagwo-worried ka sa kanya. Yan, maaaring iniisip mo na ganito, ganyan, ganon. Well, choice mo yan. Alagaan mo yung sarili mo. Sa mga walang third party relationship, nararamdaman mo siya, tahimik lang siya, or ikaw, vice versa. Maring tahimik lang siya, alam mo yung point na pa, kahit na may wino-worried siya, or inaalala, or may mga stressful situation, maring hindi naman din siya gaano na masalita, pwedeng naano sa point na yun, or vice versa. Yun ang nararamdaman mo sa kanya. Basta mararamdaman mo ang tao dito. Mag-trust ka sa intuition mo, mararamdaman mo yung mga dapat maramdaman. Kasi sasabihin niya sa iyo ng iyong guide angel. Ano kaya yung sinasabi dito? May mga bagay siya na gusto niyang i-reset dito sa situation. Yun ang sabi. Oh, talaga, universe. Alam mo, may mga ikakagulat, ikakasyak o ikabibigla ka daw na sitwasyon sa buhay mo. As in, meron. May mga hindi mo aasahan. Expect the unexpected. Ano yun, ate? Luck. As in luck. Sa iba sa inyo is tataha ka talaga ng bagong direction sa buhay mo. Pwedeng gigisingin ka ni universe in your situation, kung saan aspeto ng buhay mo yan, o yayanigin ka niya, or i-wake up ka niya, itatayo ka para pumunta ka sa bagong direction, or pwede rin na, basta sabi ko, di ba, parang kung saan aspeto ng buhay mo yan, basta merong sitwasyon na something happen. Tingnan natin ang hidden secret o ang hindi mo alam sa koneksyon ito, anak gumen. Pwede ikaw ito or siya, ha? Sasabihin ko lang naman ko ano yung ang sinasabi ni card. We have the Two of Cups. Two of Cups and the King of Cups. Four of Swords, Queen of Swords, the Ace of Swords, and the Judgment, and Three of Wands. Uy, separate talaga, universe. Okay, itong tao na ito, itong tao na to, sa nakikita ko dito, either, kuhanin mo lang ha, kasi ang nakikita ko ito, yung tulad ng sabi ko kanina, may taong quiet. Pwedeng halimbawa, kahit may gusto siya sabihin, hindi siya gano'n na nagsasalita, quiet lang siya. Pwedeng na doon sa point na yun, sasarilihin lang niya. O kaya dadamdamin niya lang, o didibdibin niya lang. Pwedeng na doon sa point na yun, yung isa dito. Sa iba naman sa inyo, is yung energy din na nakukuha ko dito, is may tao na nagsisinungaling. May pagsisinungaling. May tao na makasarili, o sarili lang din niya iniisip niya. No, o kumbaga, andun yung point na mag-focus siya sa tao na aayunan siya or maiintindihan siya kahit na alam na may mali. Alam mo yung point na yun? Ito yung tao na yun. Sa iba, kuhanin mo lang yung sa'yo doon na yun na nakikita ko ito. Itong tao na to, hindi mo kasi mapapansin dito kung hindi mo mapapansin itong tao na to kung may problema siya o hindi. As in, hindi.
Hindi mo mapapansin. Parang ikaw na lang yung kailangan kumausap sa kanya kung may pinagdadaanan ba siya or hindi. Kung okay ba siya or hindi. Nandun sa point na yun. Mm. Kung sino man yan. Kung ikaw man yan o siya man yan, siguro you need to talk. Ganyan. Baka kailangan niya ng ano. Mararamdaman mo yan. Tingnan natin ang advice sa'yo. Wait, the Fool. Dalawang beses na lumabas yan. Okay. Advice niya sa you have the 10 of Cups, sir. And the 3 of Swords. Oh, okay. Advice sa'yo. Okay, ang advice sa'yo, ang sabi dito is, huwag ka daw mahatak na nakaraan, huwag ka daw magkakaroon ng pagpapabaya, and syempre, huwag ka magkakaroon ng pag-aalinlangan sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Hanggang dito yung point na you need to aware sa mga tao na nasa paligid mo, aware ka sa mga feelings nila, basta maging aware ka sa lahat. And then, syempre, makinig ka daw sa mga advice and be more sincere and be open and be respectful. Nandun sa point na yun. And handun din yung point na iwasan mo yung mga sitwasyon na makakasad sa'yo, iwasan mo din yung mga taong pasaway or being pasaway na sinasabi dito, kung yung magiging magulo yung situation, iwas ka doon, yung mga sitwasyon na malilito ka or matatrap o ma-stuck ka, iwas ka doon. Kung may mga bagay na need to release, i-release it, mag-escape ka doon or ilaya mo yung sitwasyon mo. Yan. And nandun rin yung point na kung may mga problema ka, you need to share your problem, diba? Yung sinasabi dito, sa mga tao na hindi ka ibebenta ha, yung trusted talaga. Yung sinasabi. Tsaka iwasan mo daw yung labis. Marami ibig sabihin ng labis. Labis sa paglabas ng pera, labis sa pagmamahal, labis na kabaitan, kasi pwedeng maabuso ka dun, di ba? Tapos, siyempre, kung labis na paggastos, ganyan, iwas ka na. Basta lahat ng labis is masama. Iwasan mo na lang. Yun ano, mag-focus ka daw sa bagong simula na magaganap o mangyari sa buhay mo. Kung need to forgive, kung may mga bagay na need to accept at need to heal or recover, gawin. No, ang sinasabi dito. Kailangan mo i-release yung mga pain na nararamdaman o mararamdaman mo sa sitwasyon mo. Basta always start a new beginning into your life, and then huwag mong pagdudahan yung sarili mo sa mga bagay na gusto mong gawin, umpisahan, o simulan, sabi na doon sa point na yun, no? Yung basta always have a clear mind ang sinasabi dito, yun. Yung syempre, yung mga pagtatalo, iwas ka. Isa rin yun eh. Yung mga pagtatalo, conflict, sadness, lungkot, yung mga ikaka-disappoint mo, o yung mga mawala ng pag-asa, isa rin yun. Iwasan mo yun. Mawala pa. Kasi lahat naman may pag-asa eh. As long as magkakaroon ka ng mga bagong strategy, bagong plano, or mga bagong pananaw sa kinabukasan, you will be success talaga, no? Yun ang sinasabi dito. Basta, mental strength is needed, no? Yan, magkaroon ka ng taking control sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kumbaga, wag kang pumasok sa isang sitwasyon na alam mo magsa-struggle ka, na alam mo um, uh, matatrap or ma-stuck ka doon. Pag-isipan mo maigil ang lahat ng sitwasyon mo sa buhay. Yan, ilaya mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay na hindi ka magsasucess or hatakin ka pababa doon or magiging negative yun, no? Arigato namaste, God bless.